Ang huling gabi sa bahay ni Lola Sabel. Sa isang liblib na baryo, may isang matandang babae na kilala bilang si Lola Sabel. Siya ay isang matandang ermitanya na nakatira sa isang bahay na halos natatakpan na ng gumagapang na bagay at lumang kahoy. Ang mga tao sa baryo ay umiiwas sa kanya dahil sa mga bulong-bulungan na isa siyang mangkukulam, isang tagapagpahirap ng kaluluwa at may kakayahang magpataw ng sumpa at nag-aalay ng buhay upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Ngunit para kay Lina, isang dalagang galing sa lungsod, ang lahat ng ito ay katahang isip lamang. Lumaki siyang hindi naniniwala sa mga pamahiin. Kaya nang ipagbilin sa kanya ng kanyang ina na dalawin si Lola Sabel upang alagaan ito ng 1 linggo, hindi siya nag-atubili. Matanda na si Lola, wala siyang kasama sa bahay. Siguraduhin mong maayos siya roon, bili ng kanyang ina. Sa kanyang pagdating, agad niyang napansin ang kakaibang aura ng bahay ni Lola Sabel. Ang paligid nito ay tahimik, masyadong tahimik. Ang mga sanga ng puno ay tila nakayuko na parang umiiwas sa isang hindi nakikitang puwersa. Pag lumalapit siya, bumukas ang pinto ng mag-isa. Tila inaanyayahan siya sa loob. Pagpasok niya, sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin at isang matinding amoy ng insenso at sinusunog na halaman. Nakaupo si Lola Sabel sa kanyang duyan, pinagmamasdan niya gamit ang malamlam ng mga mata. Lina? Anak ng aking anak? Alam mo ba kung bakit ka talaga narito? Mahinang tanong ng matanda. Nag-aalinlangan si Lina pero sumagot siya. Para lagaan ko po kayo, Lola. Ngumiti si Lola Sabel pero hindi ito isang pangkaraniwang ngiti. May kakaibang laman ang kanyang titik, tila isang matandang may hawak na isang malalim at madilim na lihim. Hindi mo alam pero mamaya malalaman mo rin, bulong niya. Dumaan ang unang araw nang walang kakaibang nangyari. Ngunit pagsapit ng 12:00 ng gabi, isang malakas na pagkalabog ang gumising kay Lina. Para itong tunog ng isang bagay na bumagsak mula sa kisame. Tumayo siya at tahimik na lumabas ng kwarto. Sinundan ang tunog patungo sa isang madilim na silid sa dulo ng bahay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, sa ilalim ng dim na ilaw ng kandila, nakita niya ang isang bilog na altar. May mga itim na kandila, isang mangkok ng pulang likido, at mga hubad na buto ng kung anong hayop. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay si Lola Sabel mismo. Nakatalikod dito sa kanya, nakatalukbong ng isang itim na kapa, may hawak na kutsilyo, at nakapikit habang bumubulong ng hindi maintindihang salita. Saan galing ang dugo ng mangkok na yan? Nanginginig na tanong ni Lina. Dahan-dahang humarap si Lola Sabel. Ang kanyang mukha ay tila hindi na kanya. Ang kanyang mga mata ay itim na itim. Ang kanyang bibig ay bumuka ng mas malaki kaysa sa normal. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Narito ka na. Huli na para makatakas, apo. Sabay nito bumuka ang bintana. Biglang lumamig ang hangin. Ang kandila sa altar ay lumiyab ng bughaw at sa isang iglap ang buong silid ay napuno ng
bulong ng daan-daang tinig, mga sigaw ng pagdudusa, mga iyak ng takot. Takot na takot si Lina. Sinubukan niyang tumakbo pero ang kanyang mga paa ay parang naipit sa sahig. Ikaw ang huling sakripisyo upang mapanatili ko ang aking kapangyarihan, sigaw ni Lola Sabel. Nagpumigla si Lina, ngunit lumitaw mula sa sahig ang mga itim na kamay, mga anino na tila sinusubukang hatakin siya pababa. Sa desperasyon, naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noon. "Huwag kang lalapit sa mga itim na kandila. Ang apoy lamang ang makakalaban sa kanila." Sa huling pag-asa, tinumba niya ang isang kandila at sinilaban ang tela ng altar. Isang malakas na sigaw ang kalingaw-ngaw. At sa isang iglap, ang mga anino ay naglaho. Nang imulat ni Lina ang kanyang mga mata, wala na si Lola Sabel. Wala na rin ang altar. Ang bahay ay tila hindi nagbago. Parang isang normal na lumang bahay lang ito. Ngunit sa kanyang pagtingin sa salamin, napansin niyang may isang bagay sa kanyang likod. Isang itim na anino na papalapit ng papalapit. At bago pa siya makatakbo, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Napasinghap si Lina nang maramdaman ang malamig na kamay sa kanyang balikat. Napakabigat nito. Parang may isang hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya ang isang itim na anino. Nakatayo sa likuran niya, walang mukha, pero may kumikislap na pulang mata. "Ikaw ang susunod," bulong ng anino sa isang tinig na hindi niya matukoy kung lalaki ba o babae. Sa isang iglap, naramdaman niyang parang hinihigop ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang katawan ay nanigas. Ang kanyang paningin ay unti-unting dumilim. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng dilim, biglang bumukas ang pinto ng silid at sa isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. "Lina! Takbo!" Ang tinig na yon ang kanyang ina. Sa huling sandali, nagawa ni Lina na igalaw ang kanyang katawan at tumakbo palabas ng silid. Doon nakita niya ang kanyang ina. Nakatayo sa may pintuan, may hawak na isang bote ng asin at isang sulo ng apoy. "Malapit ka nang mahuli ng mga anino," sigaw. "Dali!" sigaw nito. Hindi na nagtanong si Lina, hinila siya ng kanyang ina palabas ng bahay. At habang tumatakbo sila, biglang lumitaw si Lola Sabel mula sa dilim. At hindi na siya mukhang matanda. Ang kanyang balat ay natuklap at ang ilalim nito ay isang itim at sunog na anyo. Parang isang halimaw na sinunog sa ilalim ng lupa. "Ako ang tunay mong lola," sigaw nito. "Ako ang nagligtas sa pamilya natin noon pa. Kung aalis ka, masusumpa ang iyong buong lahi." Ngunit hindi nagpaapekto ang ina ni Lina. Inihagis niya ang isang dakot na asin sa nilalang at agad itong napasigaw sa sakit. "Huwag kang maniwala sa kanya, Lina. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang tunay mong lola." Dito naunawaan ni Lina ang buong katotohanan. Ang Lola Sabel na kilala niya ay hindi na ang orihinal na may-ari ng katawan, kundi isang demonyong nilalang ang humalili sa katawan nito at ginagamit ang buhay ng iba upang manatili sa mundo. Habang patuloy silang tumaktakas, naramdaman nilang umuga ang lupa. Ang bahay ni Lola Sabel ay nagsimulang lumubog sa lupa, waring binabawi ng mismo kadiliman na kanyang nilikha. "Tapusin na natin ito," sigaw ng ina ni Lina. Marap sila sa anino ni Lola Sabel at sabay nilang isinaboy ang natitirang asin at sinilaban ang sulo. Sa isang nakabibinging sigaw, nagsimulang mangisay ang katawan ng halimaw. "Hindi ito matatapos dito. Babalik ako sa inyong mga anak."
Sa huling sigaw, tuluyan ang naglaho si Lola Sabel. Sa isang dagok ng apoy at usok, ang bahay ay biglang naglaho, parang hindi ito kailanman naging bahagi ng baryo. Akala ni Lina at ang kanyang ina ay tapos na ang lahat. Bumalik sila sa lungsod. Iniwan ang lumang bahay ni Lola Sabel na ngayon ay wala ng bakas. Ngunit isang gabi habang natutulog si Lina, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang batang babae. Walang mukha, nakatayo sa sulok ng kanyang kwarto. Nandito pa siya, bulong ng bata. Nagising si Lina, hinahabol ang kanyang hininga. Nang lingunin niya ang salamin ng kanyang kwarto, may nakasulat doon gamit ang muling babalik ang dilim. Sa kanyang isang itim na anino ang nakatingin sa kanya mula sa labas. Ito ba ang wakas? O simula pa lamang?